So ito yung sinabi ng doktor na sakit niya, yung hindi na po balance yung oxygen ng utak niya, hindi na po balance. Kaya yun, mahirap i-explain mga kababayan, lalo na't hindi tayo dalubhasa sa mga ganyan. Basta gagawin lang ng Team Daddy Frankie kung ano po yung pinaka-best natin para kay Ate Lisa. Lalong-lalo na para sa kanyang anak at para sa kanyang asawa rin, na makikita mo kay Tatay Benny na kung paano siya makiusap sa amin. Makikita mo talaga yung porsigido niya. Yung pananalangin niya na sana mapagaling or sana gumaling na yung kanyang asawa. Kasi hindi nila alam kung anong nakakabuti para sa kanila. Pero mas nakakabuti tayo ang masusunod dahil tayo yung nasa maayos na kaisipan. Sa kanila, kung ano yung ayaw nila, yun lang yun. Diba? Hindi ako makitulog. Basta itong pambiyahe na lang. Bibiyahe na lang tayo ng mayos. Hindi ko nasakit. Saya kayo na madadala ng hospital si ate. First time na madala siya. First time din lang. Pupunta din sa Manila. Dati doon sa bayan, doon sa Paliki. Doon sa napupunta. Ilang beses na nakapunta dyan. Masaya ka kuya? Masaya ako dahil sa pag-abang-abot na ito. Sa Manila. Bali, 4 na oras ang biyahe natin. Relax lang kayo ha. Hanggang kabahan. Okay. Ito dami. Walang stopover, nagutom na ako.
So ayun mga kababayan, time check po, 6:31 ng hapon. Kami po ay umalis sa Pangasinan alas 9 ng umaga, and then nakarating kami sa bahay ni Lisa ng 11:30. And then dumiretso po kami dito sa pagamutan. Kasama ang kanyang asawa, si Tatay Benny mga kababayan, kasi hindi na po pwede na ano lang. Actually hanggang ngayon nandoon pa sa admission, pero kinausap na po ako ng doktor regarding po kay Ate Lisa, no? Mga kababayan, hindi pa sigurado kung ma-admit siya o hindi dahil kinukuhaan pa siya ng dugo and then x-ray. At ito, nag-coffee lang muna kami. Medyo nagutom na rin ang team, pero hindi kami basta-basta pwedeng lumabas hanggat hindi nakapag-decide ang doktor kung i-admit o hindi, no? So, pwede rin naman lumabas para bumili ng pagkain, pero syempre medyo malayo-layo sa labas. Nag-coffee na lang ang Team Daddy Frankie. So, ayun mga kababayan, update ko lang kayo at ipag-pray natin, no? Pati si Kuya Rizky nandoon pa sa loob, inaalalayan sila Ate Lisa, tsaka si Tatay Benny. So, sana lang mga kababayan, ma-admit siya. Kasi kung hindi siya ma-admit, ayun nga po, babalik-balik na naman si Ate Lisa na paikot-ikot kung saan, araw-araw pagala-gala. Kasi nga po, hindi kayang alagaan ng pamilya si Ate Lisa at hindi rin nila kayang i-control. Hindi nila kayang ikulong sa bahay bagkos nananaig pa rin yung kagustuhan ni Nanay Lisa na ikot ng ikot. Actually, mula nung pinagupitan, pinaliguan namin, hanggang ngayong pagbalik namin ay hindi pa rin siya na papaliguan, no? Pero yun lang mga kababayan, in-update ko lang kayo. Pero sana matapos na. Sana hindi kami abutin ng hating gabi dito kasi syempre malayo ito mga kababayan. Ilang oras ang biyahe natin, kuya? 3 hours. 3 hours bago kami nakarating dito mula doon sa 3 hours mula doon sa bahay ni Ate Lisa, mula dito sa pagamutan. At medyo mabilis yung takbo namin kasi hinahabol namin yung oras. Sana hindi kami abutin ng gabi dito, mga kababayan. So, ito yung sinabi ng doktor na sakit niya. Yung hindi na po balance yung oxygen. Ano ba yun? Rob? Hormones. Yung hormones ng utak niya, hindi na po balance. Kaya, yun. Mahirap i-explain mga kababayan, lalo na't hindi tayo dalubhasa sa mga ganyan. Basta gagawin lang ng Team Daddy Frankie kung ano po yung pinaka-best natin para kay Ate Lisa. Lalong-lalo na para sa kanyang anak at para sa kanyang asawa rin na makikita mo kay Tatay Benny na kung paano siya makiusap sa amin, makikita mo talaga yung porsigido niya. Yung pananalangin niya na sana mapagaling or sana gumaling na yung kanyang asawa. O, dito ka tay. Pasok ka para hindi ano. O, anong nangyari tay? Ano sabi ng doktor? Kung sir, pabalik daw sa Junport. Junport. Nangyari Rab? Balik, nagpapa-clearance lang kasi. Nagpapa-clearance and then yung resita akin na. Ito yung reseta. Ayan. Ito yung mga resita. Okay. Okay. Ang dami. Pero okay lang yan. Ganito yan. Tapos ito, yan yung clearance. Ito yung clearance. Mm. Para ma-discharge. Ma-discharge. Okay. Pero si tatay kanina pa hindi pa kumain. Hindi pa eh. Painumin na lang muna ng May burger dyan tay. Kain ka muna ng burger. Habang naglalakad kayo, hindi pa pwede iwan mo si tatay dito? Hindi, kasi kailangan ng mga gawa ng pirma-pirma yun. Pirma. O sige. So okay ka lang tay. Mamay na lang. Tay, ganun talaga. Ito yung sinabi ko sa iyo nakaraan na kailangan namin isa sa pamilya kasi ikaw ang pipirma talaga. Opo, Kaya sir. pasensya ka na. Oh. Anong oras na tay?
9:15. Kunin. Yan mga kababayan. 9:15 na po ng gabi, andito pa rin kami. Pero okay lang yan. Basta gagaling si Ate Lisa. Sige tay, ayaw mo muna kumain. Mamaya na lang sir. Inom ka lang kahit drinks. Yun na lang, tubig lang sir. Oh, sige, painumin mo. Ayun, Okay, ayun, para lumakas si tatay. Ayan. Tapos kukuha kayo. Oh, sige. Hmm. Sige tay, sa baba na lang. Diyos na to. Hmm. Okay lang yan tay. Tara. Sige, i-assist mo, Rab, ha? Okay. Okay. Iwanan na to tay, bag mo. Dali mo to. O, sige, sarado mo. Sir, inumin ko na lang. Sige. Yan mga kababayan, sumasakit din ang ulo ko. Pero okay lang yan. Gaya ng aking sinabi mga kababayan, pinaalalahanan ko na si tatay. Kasi para sa amin, hindi na po kami magugulat or hindi na bago sa amin yung ganito. Alam na namin, pag pumunta kami dito, naka-ready na kami sa mga bagay-bagay dahil alam namin na hindi talaga alam kung anong oras or hindi alam kung ma-admit o hindi. Kaya si tatay, kay tatay lang kami naawa. Siyempre medyo may edad na at ayun, pinapakain namin ng burger pero sabi niya mamaya na lang. Seryoso talaga si tatay na gusto niya talaga mapagaling ang kanyang asawa. So mga kababayan, abangan nyo pa yung mga susunod na pangyayari. Maraming salamat at magandang gabi.